Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Presyo ng petrolyo nagbabadyang sumipa ng hanggang 80 pesos kada litro ngayong buwan dahil sa gulo sa Middle East. Solusyon ng Malacanang para makatipid. 4 na araw na pasok sa ilang tanggapan ng gobyerno simula sa Lunes. Posibleng kapabayaan ng staff ng condominium sa Parañaque matapos ang pamamaril, paimbisigan ni Senator Raffy Tulfo. At sa ating papawang pampag-good night, ang mga asong paawa dahil may kasalanan. Bagong balitang kapapasok lamang ngayong gabi, pinagtibay ng International Criminal Court ng una nitong desisyon na manatili sa kanilang kustodiya si dating Pangulong Duterte. Dahil dyan, hindi pa rin makakalabas ng detention facility ang dating Pangulo habang hinihintay ang resulta ng confirmation of charges. Sa 29 na pahinang desisyon ng Appeals Chamber ng ICC, binasura nito ang apela ng kampo ni Duterte laban sa naunang desisyon ng ICC Pretrial Chamber na ikulong sa kanilang detention facility ang dating Pangulo. Unang inilaban ng defense team ni Duterte ang anilay humihina niyang kalusugan at ang kanyang umunong cognitive issues. Kaya nararapat daw siyang pansamantalang palayain habang iniintay ang kanyang trial. Sa bagong desisyon ngayong gabi, giniit ng Appeals Chamber na walang naipresentang bagong impormasyon ang isinumiting medical report ng defense team kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Binigyang diin din ng Chamber na ang pagtukoy kung ang isang akusado ay may banta, gaya ng pagtakas, paikialam sa mga testigo o paggawa ng iba pang krimen ay nasa pagpapasya ng mga maestrado. Magpagas na mga kapatid, hanggang 20 pesos kasi ang posibleng itaas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Pero sabi ng Energy Department, tataas pa lalo yan dahil posible rin daw tumagal pa ang gera sa Middle East. Nakikipag-usap na rin si Pangulong Marcos sa Kamara para bigyan siya ng kapangyarihan na tapyasan ang excise tax sa petrolyo. Narito ang Frontline Report. Sunod-sunod na ang mga nagpapagas sa gasolinahang ito sa Pasay, bago pa man ang nagbabadyang pagsipa ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ang van na ito, makailang ulit pang inuga para masigurong mas maraming gasolina ang may lalagay. May mga nagpapa-full tank na rin, gaya ni Kim. Umaga pa, magpagas na, pa-full tank na. Inunahan na kasi baka mamaya o bukas na, tataas na matik yan. Ang tricycle driver naman na si Boy, pipila na lang muna para magpagas at hindi na mag-iikot. Malakas sa gas. Kaya yun doon tayo unahan pag gano'n sa gas. Kailangan may pasahero lagi. Dahil sa alitan ng Israel at Iran sa Middle East, nagbabadyang tumaas ng 20 pesos kada litro ang presyo ng diesel, 10 piso naman sa gasolina. Sa Lunes pa i-aanunsyo ang mismong price increase dahil posible pang mabago ang presyo sa global market. Una nang nagbabala si US President Donald Trump na posibleng tumagal pa ng 5 linggo o mas mahaba pa ang pag-atake nila ng Israel sa Iran. Sabi ng Department of Energy, hindi yan dapat maliitin. Sa buong buwan kasi ng Marso, ayon sa ahensya, posibleng umabot sa 80 pesos ang kada litro ng diesel, habang 70 pesos naman sa gasolina. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayoko mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Kasi dito, Middle East ang pinag-usapan. Sa ngayon, pumayag naman na raw ang karamihan sa mga oil company na gawing utay-utay ang pagpapatupad ng oil price hike. Sa tingin namin makakatulong yun, lalo na doon sa ating mga motorista na maging staggered. Ayon pa sa DOE, kasya pa sa 50 araw o hanggang April 15 ang reserbang supply ng diesel at gasolina sa Pilipinas. Pero paano kung lumagpas sa 50 araw ang bakbakan sa Middle East? Magrarasyon po ba tayo? Kinita niyo po ba yung sitwasyon na yan na pipila tayo sa mga gasolinahan at meron na lang mga coupon na ibibigay sa atin na itong ang rasyon mo for 1 week. Ito ang ganito rasyon mo for 1 month. Meron po bang ganun possibility? Palagi ho talagang option na po yan. Nakalatag na ho yan sa contingency plan. At before we attempted that before, yung exercise na yan na merong rationing, pero that is really part of the demand side. Ngayon ho, bumibili pa ho tayo. So meron hong mga, lahat ngayon ng oil companies nagtitender ho ng option. So we're looking at by next week malalaman ho.
Si Pangulong Bongbong Marcos naman nakikipag-usap na raw sa Kongreso para tugunan ang nagbabadyang krisis sa presyo ng petrolyo. Nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Iniinganyo rin ng Pangulo ang paggamit ng mas murang bioethanol. Kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Pinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing 4 na araw na lamang ang pasok sa ilang tanggapan ng gobyerno simula po sa Lunes. Yan ay para makatipid sa nagbabadyang epekto ng sigalot sa Middle East. Natong Frontline Report. Simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Ito ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw bilang paghahanda sa epekto ng sigalot sa Middle East. Layunin ng 4-day work week na makatipid sa konsumo ng langis dahil sa nagbabadyang malakihang oil price hike. Sakop ng utos ng Pangulo ang mga tanggapan ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch. Yun nga lang, Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. ang tanong, paano naman ang mga pribadong empleyado? Ayon sa Department of Labor and Employment, ginagawa naman na ang 4-day work week sa ilang kumpanya nationwide. Pero ang pagpapatupad daw nito, depende sa mismong employer. Sa panayam ng programang Ted Filon and DJ Chacha sa True FM, ipinaliwanag ni Labor Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano na dalawa ang posibleng sitwasyon. Una, pwedeng isiksik sa 4 na araw ang 40 oras na working hours. Pangalawa, literal lang na bawasan ng araw ang trabaho. Ang epekto nga lang yan, Una po is the productivity of the establishment baka po bumaba. Kasi nga po, isang araw po na mawawala ng trabaho sa kumpanya, mga manggagawa, bababa po ang output. Ano po. And the second, yung isa naman po sa kabilang banda, makikita rin po natin na maaari pong bumaba naman ang sweldo ng mga manggagawa, especially dun sa mga daily paid workers kung mababawasan po ng isang araw. si Senator Win Gatchalian naman, pabor na gawing 4-day work week ang mga empleyado. Pero sana raw ay pumirmi muna sa bahay ang mga manggagawa sa mga araw na walang trabaho. Make sure that the people don't go to the mall or go outside when we implement 4-day work week. But then the tendency of people is they stay at home and they just work at home. So that will also reduce mobility outside of our homes. Nagpahayag din ng suporta si Pampanga 1st District Congressman Carmelo Lazatin Jr. E ano namang say ng mga kapatid nating empleyado? For me, okay lang sa akin yung 4 days work. Kasi, may 3 days na weekend. So, mas maraming time to family time, ganun. And yung personal time ko din, meron. Less hassle. Kasi 4 times a week ko lang gagawin yung pasok uwi. I prefer yung 4 days na work on-site compared sa work from home. I've tried before na parang 4 days work from home and then 1 time nag-on-site in my last company. Pero there are times that there is gap sa communications. Ang iba naman, iniingganyo ang pagsubok sa work from home setup. Mas advantage po kasi kapag sa loob na ng bahay, sir, no hassle po, sir, especially sa commute po, nakapag-less ka po ng pamasahe, and then siyempre na makapagpahinga ka rin po ng mas maaga. For me, work from home kasi unang-una makakatipid sa pamasahe. And then bukod sa pamasahe is makakatipid din sa oras. Tema naman natin dito sa bansa is ang hirap ng pagko-commute. Bukod sa 4-day work week, ipinag-utos na rin ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magtipid sa konsumo sa kuryente at gasto sa petrolyo. Pirmado na rin ang Memorandum Circular Number 114 na nag-uutos ng energy conservation sa lahat ng government offices. Sakop nito ang standard na thermostat setting na 24 degrees Celsius sa mga air-conditioned na kwarto, virtual meetings, paglimita sa official travel, at pagsusulong ng flexible work arrangement. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5.
Ilang OFW pa ang nagkwento ng kanilang pagkadismaya saan nila'y kulang na aksyon ng ating embahada sa sigalot sa Middle East. Patuloy rin ang panawagan ng iba pa nating kababayan para may uwi na sila sa Pilipinas. Nasa frontline ang malitang yan si Rainiel Pawi. Mistulang mga bulalakaw sa ere ang bumalot sa Doha, Qatar. Yan ang panibagong missile at drone attack mula sa Iran forces. Nasangga naman ito ng militar ng Qatar. Pero agad silang nagpadala ng emergency alert sa mga residente. Abiso nila manatili muna sa loob ng bahay at sa ligtas na lugar dahil sa tumaas na security threat sa bansa. Isa ang Qatar sa nadadamay sa bakbakan ng Amerika, Israel at ng Iran dahil sa usapin ng nuclear program. Ang kababayan nating si Tim Sosmeña ikinwento ang bangungot ng mayat-mayang missile attack. Nagising na lang kami. Tapos parang nabulabog na lang siya sa mga bintana at sa mga pinto. Tapos paglabas namin ng bahay, nakikita namin yung parang mga yung mga putukan sa taas, parang may mga missile. Tapos ayun, parang sunod-sunod na siya hanggang hapon tsaka hanggang gabi. Nagre-ready na rin kami kung ano man mangyari. Meron kami mga bags na yung mga importante, passport, tubig, pagkain, konti. Tsaka yun po, hanggang ngayon nag-observe pa rin kami. Ganyan din ang naranasan ng OFW na si Mary Grace Patria. Kami po sana po nananawagan. Sana po may tulungan po sana kaming makauwi dyan sa Pilipinas. Hindi na po kami nakakatulog ng maayos. Natatakot na po kami. Malalakas po kasi yung mga sabog dito. Kanina pong umaga, mga 11:49, may malalakas pong sabog na nayayanig po yung mga paligid dito. Takbuhan po kami. Tiniyak naman ng Qatari government na ginagawa nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente at ibang lahi roon. Hindi lang sa pagsalag ng mga rocket at missile, kundi pati na rin sa mga maling impormasyon na kumakalat online. Sa opisyal na pahayag ng Qatar's Ministry of Interior, kinumpirma nila ang paghuli sa halos 200 individual na nagpapakalat ng maling video clip at impormasyon tungkol sa sitwasyon sa bansa. Babala nila may kaukulang legal na parusa ang sinumang mapatunayang lalabag. Bukod sa Qatar, damay na rin ang bansang Bahrain. Meron kasi silang military base ng Amerika na siyang puntirya ng Iran. Kaya ang OFW na si Jennifer Baduria gusto na rin umuwi ng Pilipinas. Sa panayam sa kanya sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, ikinuwento niya ang mga nangyaring pag-atake. Sabi mo nga, medyo malayo, pero nararamdaman at naririnig nyo pa rin, kahit malayo, yung nangyayaring pagsabog. Opo. Kita po namin na bumabot yung sasabog na dun sa baba. Ngayon, active po talaga. Active po yung mga bomba ngayon. So, sinira na. Sinubukan daw niyang humingi ng tulong sa Philippine Embassy roon pero dismayado siya. Tumawag po ako sa embassy natin dito sa Bahrain. Sabi ko po, magtatanong lang po ako kung ano assessment para sa amin dito kasi kung saan po kami tatakbo, kung saan po kami. Tapos sabi, pupunta po ako diyan sa sa Manama, sa embassy natin. Ang sagot po doon ng staff, sabi niya po, bakit po ako pupunta doon? Wala naman daw po akong gagawin doon. Wala po nung time na yon. Sabi niya po sa akin, bakit daw po ako pupunta ng embahada? Wala naman daw po akong gagawin at wala pa daw binababa ang gobyerno ng assessment para sa repatriation. Tapos sabi niya, as of now, okay naman. Sir, okay. 3 beses sumabog. Sabi mo sa akin dito, okay ang Bahrain. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang embahada ng Pilipinas sa Bahrain. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bukod sa pagsipa ng presyo ng petrolyo, apektado rin ng giyera sa Middle East ang mga remittances ng mga overseas workers. Sinabi po yan ni Senator Wendy Gatchalian sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs kaugnay sa aksyon ng pamahalaan sa gulo roon. Ayon sa senador, nasa 372 billion pesos ang remittances mula gitnang silangan. Higit 2 milyon ang Pilipino sa Middle East. Minomonitor ng gobyerno ang remittances sa gitna ng gulo. Ito rin po ay may economic impact. Inaasahan rin natin dahil sa disruption, iba hindi makapasok sa kanilang mga tinatrabahuan, baka rin magkaroon po ng epekto ito sa ating OFW remittances na nanggagaling po sa Middle East. Kaya Mr. Chairman, importante po na malaman ho natin sa ating mga
migrant workers offices, migrant workers agencies, kung ano po ang sitwasyon na on the ground. Bagong balita ngayong gabi, nahuli na ang suspect sa mass shooting sa isang kondominium sa Parañaque. Samantala, iimbestigahan kung may kapabayaan ang mga staff ng kondo dahil hindi umano agad sila umaksyon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Makikita sa kuha ng CCTV na ito ang pagpasok ng isang armadong lalaki sa basketball court ng condominium building sa Parañaque. Agad niyang pinaputukan ng dalawang lalaking nakaupo sa gilid ng court. Natumba ang dalawa. Habang iba, nagpulasan palayo sa lalaking walang habas na namaril. Ang lalaking nakaputi, maswerteng hindi natamaan kahit pa tinarget din siya ng sospek. Sa huling bahagi ng CCTV footage, hinabol pa ng gunman ang dalawang lalaking tumakbo palabas ng court. Kanina, dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang ina ng biktimang si RJ Gonzales, isa sa mga nasawi. So, sa loob po ng condominium mismo, di ba may mga security guard dyan dapat? So, bakit nailusot yung baril? Ayon kay Mommy A, wala umanong tumulong at nagbigay ng first aid sa mga nabaril. Partikular na ang kanyang anak na ayon sa mga kasama nito, naubusan na raw ng dugo. Unang-una po sa lahat sa Azure. Sa Azure condominium po, sir, doon po namatay ang anak ko. Pinabayaan po nila, sir. Naubusan po ng dugo. Ilang po yung nag-witness na nagsabi po sa akin, sir, na 30 to 40 minutes po, yung anak ko gumagalaw pa yung paa. Tapos po, wala pong lumapit kahit isa. Ang mga security guard po, pabaya sila. Wala pong sumampot, walang tumulong. Paiimbestigahan na rin ni Senator Tulfo sa Parañaque City Police ang naging kapabayaan ng staff ng condominium. Kasama niyo po sa, sa gagawin niyo po investigasyon. Ito pong Azure, may point nga naman po si Mami na pinabayaan daw for more than 30 minutes to 40 minutes, nakaratay lang yung anak niya, duguan at wala man lang nagbigay ng first aid assistance, wala man tumawag agad ng ambulansya para itakbo sa ospital or kahit man lang sana tricycle o taxi. Sinakay yung victim at baka nabuhay pa yon kung naging maagap yung mga staff ng condominium. Kung mapatutunayang may kapabayaan, posible raw masampa ng civil damage ang Azure Condominium Building. Responsibilidad ng isang condominium corporation to keep yung kanilang tinatawag na common areas safe. Dito po, the murders occurred doon po sa basketball court, which is undeniably a common area po. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang condominium kaugnay sa insidente. Nagpaabot ng pakikiramay ang University of the Philippines Los Baños sa pagkamatay ni RJ Gonzales na nagtapos ng kursong BS Agricultural Economics noong 2020. Mariing kinokondena ng UPLB ang walang habas sa pamamaril at nananawagan ng hustisya sa pamamaslang sa dati nilang estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sumiklab ang magkakahiwalay na sunog sa Binangonan, Rizal at Quezon City ngayong gabi. Sa Quezon City, umakyat na sa 5th alarm ang sunog sa residential area sa Barangay Pinyahan. Patuloy pang inaapula ang apoy at inaalam pa kung ilan ang mga natupok na bahay. Sa Binangonan, Rizal naman nasusunog ang bahagi ng pamilihang bayan doon. Umabot sa 3rd alarm ang sunog na patuloy pa ring inaapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Showbiz tonight na tayo. Malapit ang mapanood ang Season 2 ng live-action series na One Piece. Pero bago yan, nakipagkulitan pa ang mga bida sa kanyang star-studded global fan event sa Japan. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Lumanding na ang mga Straw Hat Pirate. Pinagkaguluhan sa Japan sina Iñaki Godoy, Maken Yu, Taz Skyler, Jacob Gibson at Emily Rudd. Para yan sa highly anticipated second season ng mega hit series na One Piece. Extra special ang event dahil absent ang cast during season 1 premiere last 2023 dahil sa writer's strike sa Hollywood doon. Kaya naman it's sweeter the second time around ang atake. Para sa mga bida, si Iñaki nga na inaralan Japanese language deeper. Since the launch ng show, grabe ang pagka-fluent ngayon. Hapon yan? Speaking of One Piece, approved na approved sa fans ang live-action adaptation nito. Gaya ni cosplayer superstar Bertel Sarosa na present sa event ng Netflix. Kinabog pa nga niya pag-cosplay sa karakter ng serye na si Zoro.
One Piece is my most favorite anime. More than just inspire me to cosplay, ito yung dahilan kung bakit I always strive to go and reach for my dreams. Like, yung the way Luffy inspires a lot of people and goes for his dreams. Base sa longest-running anime since 1999 ang One Piece na tungkol sa adventures at pagkakaibigan ni Monkey D. Luffy at ng kanyang Straw Hat crew. Mga bagong karakter at mga bagong setting kung saan magaganap ang kanilang mga adventure, ilan lang yan sa aabangan sa hit Netflix series na One Piece Season 2. At speaking of Season 2, isa pang aabangan natin dyan ang kababayan nating bibida bilang si Tashigi. Gagampanan niya na Filipina-American actress na si Julia Rewolf. Abangan silang lahat sa Season 2 ng One Piece this March 10 sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Inaresto ang pop star na si Britney Spears dahil sa umano'y pagmamaneo habang nakainom at nakagamit ng droga. Ayon sa ulat, Miyerkules pa ng gabi nang parahin ang singer ng mga highway patrol sa California. Mag-isa lang daw si Britney sa kanyang sasakyan. Nagpakita raw siya ng signs of impairment dahil sa umano'y impluwensya ng alak at droga. Pinalaya rin naman kinabukasan si Britney. Tiniyak naman ng kampo ng singer na susunod sila sa legal na proseso. Marami pa akong ichichika when we return. Susunod, 18 na pakilalang dating security aide ni Zaldico ipapatawag ng NBI. Kampo ni Vice President Sara Duterte tinangging may kinalaman ng bise sa umano'y death threat kay Ramil Madriaga. At Harry Potter stars na sina Daniel Radcliffe at Tom Felton reunited. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ipapatawag sa NBI ang 18 nagpakilalang dating security ni Zaldico. Sa NBI Director o si NBI Director Melvin Matibag, hindi maitago ang duda sa kanilang pahayag. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Palaisipan para kay NBI Director Melvin Matibag kung paano nagkasya sa mga maleta ang 805 billion pesos na kickback mula sa mga flood control project. Ito ang perang dineliver di umano ng mga lumantad na dating miyembro ng Marines kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Madalas din ako magbiyahe noon eh. Yung pinakamalaking luggage kasi parang hindi yata abot ng 56 kilos eh. Ang sabi nga ni Senator Ping, yung isang bulto ng tagwa 1,000, that is 1 kilo. So 56 kilo yon. Hindi na itago ni Matibag ang kanyang duda nang matanong ng media kaugnay ng inilabas na sabina ng NBI laban sa 18 nagpakilalang security ng dating kongresista at ngayoy pugante na si Zaldico. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Nakatakdang humarap sa NBI ang 18 ex-marine sa Miyerkules para magbigay linaw sa kanilang mga paratang. Balak ipademo ni Matibag sa kanila kung paano nagkasya sa mga maleta ang milyon-milyong pera. Pero hindi lang sila ang ipinatatawag. Ipinasabi na rin ng NBI ang nasa 12 iba pang personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama dyan sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod at isa pang abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines. Well, pati yung notary public dito inimbitahan namin kasi may nakita kaming some angles that we cannot discuss publicly, pero kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh.
Ayon kay Matibag, hindi bababa sa 30 ang ipinasabpina ng NBI. May ilan daw dyan nagpahiwatig na voluntaryong dudulog sa NBI. Kinumpirma rin ni Matibag na may posible pang lumantad. Base sa impormasyon na nakarating umano sa kanya, umaabot sa 100 Marines at mga uniform personnel ang kinausap pero hindi lahat pumayag na lumantad. Apparently parang next week they're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinausap eh. More or less, sir. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag. Nakapag-deliver po kami. Posible rin umano na politically motivated ang paglantad ng mga nagpakilalang security aide ni Ko. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na magiging patas pa rin ang NBI sa kanilang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagpadala ng tauhan ng NBI para sa dagdag na seguridad ng nagpakilalang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ini matapos mapaulat na nakatanggap siya raw ng banta sa buhay. May nagtangka rin daw na manuol kay Madriaga para hindi tumestigo laban sa bise. Nakipag-ugnayan ng NBI sa BJMP para mabantayan si Madriaga sa kanyang kulungan. Posible umano na politika ang motibo sa likod ng pagbabanta. I understand that Madriaga is a critical witness sa impeachment na alam naman natin lahat. Inaprubahan na ng Committee on Justice yung impeachment. Tinanggi ng kampo ni VP Sara na may kinalaman sila sa umunoy death threats laban kay Madriaga. Hiling din daw nila ang kaligtasan ni Madriaga dahil siya lamang daw ang makakaamin na gawa-gawa lamang ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon naman silang mambabatas kung may banta at tangkang panunuhol kay Madriaga, pinapakita lamang ito kung gaano kaseryoso ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Assuming that what he is saying now is true, halimbawa, na merong lumalapit sa kanya, it only proves to say that those who are actually approaching him are fearful of what may happen, or what the possible exposure, what the information that may be revealed once Madriaga will testify in the committee. Inireklamo sa Ombudsman si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay pa rin sa malaswanyang pahayag kay Ann Curtis. 9 na complainants ang naghain niyan kabilang ang mga miyembro ng World March Women Pilipinas. Anila, nilabag ng kongresista ang Safe Spaces Act, Magna Carta of Women at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Wala pang pahayag dyan si Congressman Suntay na nagsabing nag-iinit siya nang makita si Ann Curtis sa isang mall. Una na siyang humingi ng tawad matapos mabash. Pero nanindigan siyang walang mali siya sa kanyang sinabi. Iginiit rin na dapat tanggapin ito ng aktres bilang compliment. Nauna nang sinampahan ng reklamo sa House Ethics Committee si Suntay. Hindi pa man humuhupa ang gulo sa gitnang silangan, nagpahiwatig na si US President Donald Trump sa kanyang bagong target. Pero tatapusin na muna ng Amerika ang gulo sa Iran. Ng Frontline News Abroad sa report ni Reniel Pawit. Sa pool sa video ang pagsabog ng drone malapit sa isang paaralan sa Azerbaijan. Rinig pa ang sigawan ng mga residente. Sa isa pang video kita rin ang isa pang drone na bumagsak malapit sa International Airport. Base sa ulat, 4 ang nasaktan sa magkakahiwalay na drone attacks. Ayon sa Azerbaijan officials, mula ito sa Iran, kaya nagbanta silang gaganti. Pero itinanggi ng Iran na inaatake nila ang Azerbaijan dahil hindi raw ito kasama sa kanilang mga target. Pero sa kabila niyan, marami na ang nagsilikas sa border ng Azerbaijan at Iran sa takot na madamay. Sa Bahrain naman, nasunog ang oil refinery roon dahil rin sa Iranian missile. Tinarget din ng Iran ang Israel Embassy roon pero nasanggay ito. Lumiyab din ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Pinuntirya yan ng Iran dahil ginagamit itong base militar ng Amerika. Halos magdamag umalingaw-ngaw ang mga sirena roon. Hudyat na sinasangga ang mga missile na pumapasok sa bansa. Sa West Bank naman, nagmistulang mga bulalakaw ang mga namataang missile. Papunta yan sa Israel na target ng Iran. Pero kita rin sa video kung paano ito tirahin pabalik ng Israel. Pero ang mga nakalusot, tumama sa ilang bahay sa Tel Aviv. Naglabas naman ng panibagong video ang Amerika sa ginawa nilang pambobomba sa Iranian drone carrier. Una na rin nilang ipinakita ang pagpapalubog sa Iranian warship
na nasa baybayin ng Sri Lanka. Higit 80 ang nasawi riyan. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. Sa kabila niyan, patuloy nilang binobomba ang Iran. Gayon din ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Magbibigay naman ng tulong ang France sa Lebanese Armed Forces ng armored transport vehicles para sa humanitarian aid. Samantala, tumulong naman ang ilang European countries sa pagsangga ng mga Iranian drone. Kabilang na riyan ang United Kingdom, France at Greece. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 ang nasawi sa lumalawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Si US President Donald Trump naman, na isa sa pangunahing nag-utos ng pag-atake sa Iran, iginiit na dapat may papel siya sa pagpili ng susunod na leader ng Iran. Sinabi ni Trump sa isang phone interview sa Reuters. Idiniin niya na hindi siya pabor na maging leader ang anak ng nasawing Iranian Supreme Leader. Sa isang interview, sinabi pa ni Trump na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran dahil meron na siyang sunod na target na bansa. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first. Una nang inatake ng Amerika ang Venezuela bago ang Iran dahil umano sa drug cartel doon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaugnay na balitang yan, nasawi ang isang Filipino-American na sundalo sa nangyaring Iranian drone attack sa Kuwait. Inilala ng US Department of War ang sundalo na si Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan na taga Sacramento, California. Si Marzan ay kabilang sa 6 na nasawing sundalo ng Amerika sa sigolot sa Middle East. Grief is just love with no place to go. Yan ang caption ng aktres na si Maxine Magalona sa death anniversary ng kanyang amang si OPM icon Francis Magalona. Sa IG post ni Maxine, shinare niya ang mga childhood photos kasama si Francis M. Sa isa pang post, may caption siyang pinanatili raw nila ang legacy ng ama sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng values ng legendary rapper. Giit pa ni Max, and I quote, "I know love and peace because of you." End of quote. Ngayon araw po ang 17th death anniversary ng King of Pinoy Rap. At the British-Norwegian boy band na A1 magko-concert ulit sa Pilipinas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. A1 is coming back to the Philippines. Inanunsyo ng British-Norwegian band ang kanilang 2 stops sa Pilipinas, sa Manila at Cebu. Gaganapin niyan sa October 16 at 17. Magsisimula ang ticket sale sa March 13. February 2025 nang mag-Valentine concert dito sa Pinas ang A1. Kabilang sa kanilang hits ay Like a Rose at Heaven by Your Side. Nag-reunion ang Harry Potter stars na sina Daniel Radcliffe at Tom Felton. Magkayakap pa at magkabonding ang dalawa sa photos na ipinost ni Tom sa Instagram. Ang caption, "Broomsticks to Broadway," dahil may kanya-kanyang Broadway shows ang dalawang aktor. Gumanap si Daniel bilang si Harry Potter habang gumanap naman si Tom bilang si Draco Malfoy. Bagamat magkaribal ang kanilang karakter sa Harry Potter movies, very close naman sila in real life. July 2011 pa nang na-release ang huling Harry Potter movie na Deathly Hallows Part 2. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alepon. At dahil Wednesday pa raw, meron pang pasok si Johnny bukas at kinabukasan. At sa ating pabahong pampag-good night, kinaliwan online ang 2 alagang aso sa Poland. Tila sobra ng mga aso sa paglalaro
sa loob ng kanilang bahay. Paawa ang facial expression pero halatang guilty ang mga aso nang mabidyohan ng kanyang amo. Nawasa kasi ng mga ito ang kanilang doggy bed. Nagkalat tuloy sa bahay ang mga stuffing ng dog bed. Bagamat naging busy sa paglilinis, love pa rin naman daw ang mga aso ng kanilang fur parent. Papasok ka pa bukas, ha? Oo naman. Sa kinabukasan. Oo naman. Tsaka may confidence siya. Happy Wednesday, mga kapatid. Piling ko nagagalit na yung mga nanonood sa atin. Huy! Na-confused din ako. Dinidili mo kasi yung oil price hike. Oh, di ba? Pwede. Pero ako, biyernes na talaga ako. Weekend na ako. Okay. Wala akong masabi. Okay lang. Okay na yan. Johnny, sa'yo to. Bawi-bawi lang yan. Sa'yo to. 3-1-0. 1-3-1-1. Okay, sige. Wala siya. Meron ba siya? Wala siya this Talaga week. nagbibilangan tayo, di ba? 3-2. Ilang mga araw sa isang linggo? 3-2. Wala ka. Zero ka this week. Zero ka. Labo mo magbilang ng mga to. Yan po ang 45 minutong pag-imay sa Malagang Headlines. Basta po, weekend na bukas ha. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kung kayo po'y pumasok bukas, ito po'y may kasalanan. Hanggang sa Lunes po, kami ang inyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Meanos Baños Oroseo. Ako na po si Ed Lingao. Walang iwanan kahit weekend na sa Frontline Tonight. Gusto ko sana sabihin mas